Yun, isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong part 2 ng behind the scene nitong si Kuya Bal. Dito nga po sa EDC. Pero bago po natin ituloy itong ating reaction video, patungkol nga po dito sa part 2 ng behind the scene ni Kuya Bal dito sa EDC, ay syempre, ang lagi po nating paalala na wag lang po nating kakalimutang patuloy na suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganon din po si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganoon na rin po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din po mga kalingap, mga kabisnes, suportahan din po natin ang lahat ng kalingap partners at lahat po ng kalingap reactors. Yon, support lang po natin yan. At ito na nga po mga kalingap, mga kabisnes. Tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video. Patungkol nga po dito sa part 2 ng behind the scene ni Kuya Bal. Dito nga po sa EDC. Kung napanood natin yung part 1 na naisama ko na rin doon sa aking reaction video nung nagpunta sila doon sa Disneyland. Makikita natin doon kung gaano ka-sweet itong EDC pag behind the scene o pag off-cam. Kumbaga, nakita natin doon na mas sweet talaga sila pag walang camera kaysa sa may camera. Nasabi ko nga ay maaaring nahihiya. Pareho si Bibi Beyonce at saka si Papa Eds pag may camera. Pero makikita nga po natin na pag wala ng camera ay doon na lumalabas yung kanilang sobrang kaswitan sa isa't isa. Andyan yung magka-holding hands habang naglalakad at nakikita natin na laging nakaakbay itong si Papa Eds dito kay Bibi Beyonce. Diba? At kung nakita nga po natin yung kanilang mga holding hands na yan at akbayan dun sa naunang BTS ni Kuya Bal ay dito sa part 2 ay talaga namang kakaiba na yung pinag-uusapan nila dito. Kakaiba na yung mga sinasabi dito ni Kalingap Edo. Nung pababa pa nga lang sila doon sa hagdan, yung papunta sila sa labas para mag-milk tea. Dito may mga binabanggit na ito si Kalingap Edo. Tila ba may kaunting ika nga ay pagsiselos dito kay Baby Beyonce. Pero hindi naman yung totally selos. Kumbaga parang ang dating nung binabanggit dito ni Kalingap Edo, yung parang may kasamang pang-aasar dito kay Baby Beyonce. Pero ramdam natin ha. Ikaw tila ba nagsiselos dito si Kalingap Edo? At ito pakinggan natin mga kalingap, mga kabisnes. Siya nga pala, hapon. Sino yung inchik na yun? Inchik. Mukhang may umi-eksenang inchik dito kay Baby Beyonce. Di ba, may taong bumunta dyan. Gusto ka daw. Baka gusto ka nung ligawan. Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Tila ba may kaunting pagsiselos dito si Kalingap Edo na yung tipo ng pagtatanong niya dito kay Beyonce ay may kasamang paniniguro. Kung ito nga ba si Bibi Beyonce ay kung sakasakaling ligawan no tinutukoy na inchik nito si Kalingap Edo ay magpapaligaw nga ba ito? At ito naman yung sagot ni Bibi Beyonce dito. Yun ako nakapaligaw dun. Kung meron na. Di ba? Napakaganda ng sagot ni Bibi Beyonce na yan.
hindi naman daw siya magpapaligaw doon. Kasi meron na. Oh, ano nga ba yung meron na? Meron ng jowa o meron ng manliligaw? Ano ba, Bibi Beyonce? Ano ba yung ibig mong sabihin doon? Ha? Pero kahit sumagot ng ganyan itong si Bibi Beyonce, ay tila ba gusto pa rin maniguro nito si Kalingap Edo. At ito, pakinggan nyo kung anong sinabi ni Kalingap Edo. Dapat sinabi mo, gusto mo ako, di ba? Di ba? Ganyan maniguro itong si Kalingap Edo. Dapat daw sinabi ni Beyonce doon sa in-check na gusto niya itong si Kalingap Edo. At ang naging tugon lang dyan ni Beyonce ay napatawa lang ito. Di ba? Grabe maniguro ito si Kalingap Edo. Ayaw na ayaw maaagawan, di ba? Sa bagay, sino nga ba naman yung taong gustong maagaw yung kanyang minamahal? Lahat tayo ang gusto natin ay sa atin lang yung taong ating minamahal. Di ba? Mga kalingap, mga ka-business. At dito nga po, dito habang bumibili sila ng milk tea, nung maka-order na itong si Kalingap Edo, ay medyo nakabawi siya dito kay Beyonce. At eto nga, pakinggan natin. It's so beautiful. So beautiful. Kala ko yun. Nakita nyo yun? Nakita nyo kung sino itinuro ni Beyonce na akala niya sinabihan nitong si Kalingap Edong beautiful. Itinuro ni Beyonce yung tindera na tila ba may kaunti din selos, di ba? Kaya bawi si Kalingap Edo. Pero ito naman yung naging sagot ni Kalingap Edo dito. Hindi, ikaw. Sinatas natin yun. Thank you. Di ba? Tila ayaw pa maniwala nito si Beyonce na siya yung beautiful. O siya lang yung beautiful sa paningin nito si Kalingap Edo. Ang cute nila, di ba? Ang cute nila sa mga ganitong eksena, mga kalingap, mga ka-business. At ito nga po, mga kalingap, mga ka-business. Dito, habang sila nagmi-milk tea nga, ay may mga ilang hindi natin alam kung parinig ba ito o kung kung ano yung ibig sabihin dito nitong si Kalingap Edo sa kanya mga sinasabing ito kay Beyonce. Kasi mga kalingap, mga ka-business, siguro naman nasubaybayan ng karamihan sa atin dito ang yan patungkol dyan sa love team ng EDSI. Na kung dati ang lagi nating naririnig dito kay Kalingap Edo na itinatanong niya kay Beyonce ay kung kailan ba siya sasagutin nitong si Beyonce. Diba? Maraming beses nating narinig dati yan kay Kalingap Edo. Pero ngayon, mga kalingap, mga ka-business, ngayon, eto yung mga tanong na ni Kalingap Edo kay Beyonce. Pakinggan ulit natin. So nga pala, ilan ba tayo, ano? Ilan ba ako papakasalan, ha? Di ba? Nag-level up na yung tanong ni Kalingap Edo. Kung dati, ang tanong niya ay kung kailan siya sasagutin nitong si Bibi Beyonce, aba. Ang tinatanong na ngayon ni Kalingap Edo ay kung kailan niya ba daw siya papakasalan nitong si Bibi Beyonce. Diba? Ibig bang sabihin yan, Kalingap Edo, talagang kayo na? Dahil hindi mo naman itatanong kung kailan ka papakasalan nitong si Beyonce kung hindi pa kayo. Diba? Kasi noong bago-bago ka pa nga lang, nanliligaw-ligaw dito kay Beyonce, nung ika nga ay bago-bago pa lang yung inyong love team, ay ang tanong mo kay Beyonce ay kung kailan ka niya sasagutin. Ay bakit ngayon? Ang tanong mo na ay kailan ka papakasalan.
Ano nga bang ibig sabihin yan, Kalingap Edu? At bukod nga dyan sa tanong na yan, ay may kasama pang pagpaplano patungkol dun sa kasal. At ito, pakinggan ulit natin. Gusto ko pag ano sa ibang bansa tayo. Oh, kasi Para naman maganda ang venue. Umay na sa Pilipinas. Boring din. Gusto ko dito sa ganitong lugar. Bongga. Para kakaunti lang makaka-attend. Para walang vlogger na makaka-attend, kakaunti lang. Di ba? May pagpaplano na about sa kasal. Kaya lang medyo parang ang intindi ko dito kay Kalingap Edo ay parang gusto niya yung medyo pribado yung magiging kasal nila nitong si Beyonce. Kumbaga ay may mga vlogger man na imbitado sa kasal ay hindi ganun kadami. Kaya gusto niya dito sa ibang bansa. Bagamat ito sinasabing ito ni Kalingap Edo ay tila ba pabirong plano pa lang niya dito sa gusto niyang maging kasal nila nitong si Beyonce. Pero nakikita nga natin dito na tila ba ang gusto nga nito si Kalingap Edo sa magiging kasal nila ni Beyonce ay yung medyo pribado, di ba? At mayroon din naman nga yun, sobrang dami ng vlogger. At kung dito nga naman sa Pilipinas mangyayari yon, kung sakaling ikasal sila nitong si Beyonce, ay talaga namang sigurado yan, dudumugin sila ng napakaraming vlogger. Kaya lang dito, habang eto nga, pinaplano ni Kalingap Edo yung kanilang posibleng maging kasal nitong si Beyonce, ay tila ba nakita niyang medyo natitigilan nitong si Beyonce. Kaya kagad siyang nagsabi na biro lang daw yon. Kaya lang alam naman natin na minsan ay o kadalasan ng mga birong lumalabas sa ating bibig ay yun yung totoo. Yan yung sinasabing birong totoo. Ika nga lang ay 90% daw ng lumalabas na biro sa ating mga bibig ay totoo. Biro lang. Pinapangiti lang kita. Alam kong wala pa yun sa utak mo. Pero maliban sa akin. Di ba? Biro lang daw naman yun. Kasi alam daw naman nga niya nga wala pa sa utak nito si Beyonce ang mga ganung bagay. Dahil alam naman natin na ang gusto talaga nito si Beyonce ay makapagtapos muna siya ng pag-aaral. Para nasa ganon ay maibigay niya sa kanyang mga magulang ang buhay na maginhawa na gusto niyang ibigay sa mga ito nang sa sarili niyang pagsisikap. At narinig din naman natin na gusto niyang balang araw ay madala din ng kanyang mga magulang o ang kanyang buong pamilya dito sa Hong Kong at may pasyal sa Disneyland ng sa sarili niyang pagsusumikap. At syempre kasama doon si Kalingap Edo, di ba? Kaya lang matapos sabihin ni Kalingap Edo na biro lang 'yon, ay biglang eto na naman. Sinundan na naman niya ng mga plano patungkol sa kasal. Ano ba talaga Kalingap Edo? Eto pakinggan natin. Sa nga pala, ngayon pa lang, nag-iipon-ipon na ako. Kasi, yun nga, pag pinasal tayo, ang gusto ko, ang ating gagamitin papunta sa simbahan, helicopter. Kaya ngayon pa nag-iipon-ipon na ako talaga. Medyo mahal lang. Para talagang, talagang kakaiba. Oo nga. Pambihirang plano yan. Helicopter ang maghahatid sa kanila sa simbahan. Grabe naman kabongga itong gustong maging kasal nito si Kalingap Edo. Sana naman matupad mo yan na Kalingap Edo. Ika nga ay para maibigay mo naman sa iyong minamahal yung talaga namang ika nga ay sobrang bonggang kasal. Di ba? Pagkadating ng helicopter, biglang may fireworks na lalabas. Nandun sila Kuya Bal, alam mo, naka-live. Yan naman yung kagandahan dito kay Kalingap Edo. Dahil hindi niya ika nga iniwanan sa mga plano niya
itong sila Kuya Bal. Kumbagay priority pa rin yan na nandun sila Kuya Bal at sila yung pangunahing magbablog sa kanilang magiging kasal ni Beyonce. O, diba? Kaya go lang, Kalinga Pedro. Go lang sa iyong pangarap na yan. Ika nga'y libre naman mangarap. At kung magiging matyaga ka, ay ang pangarap mong yan ay hindi naman imposibleng matupad. Diba mga Kalingap, mga ka-business? Lalo kilala naman natin dito si Kalingap Edo sa pagiging masipag, pagiging matyaga. Kaya walang imposible. Tapos ito nga, kay Beyonce, ay alam naman natin na talagang andon sa makapagtapos ng pag-aaral ang ika nga ay pangarap nitong si Beyonce na marating. At matalino naman itong si Beyonce at hindi naman imposible din na matupad nito si Beyonce ang kanyang pangarap na yan. At yun, paano po mga kalingap, mga ka-business? Siguro hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video patungkol nga dito kay Kalingap Edo at dito kay Beyonce. Dito nga po sa EDC. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito, mga kalingap, mga ka-business. Maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa aking mga inia-upload na reaction video. At ayan, bago po tayo tuluyang magtapos dito sa ating reaction video na ito, ay syempre, ang lagi po nating paalala, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang na siya ngayong hari ng bulong. Di ba? At ganoon din po itong si Kalingap Rob at syempre ganoon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganoon din ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din mga kalingap, mga ka-business, ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Syempre ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At yan mga kalingap, mga ka-business, patuloy din po nating suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yan, support din lang po natin sila. At yun, paano po? God bless po sa inyo lahat. At I love you all. Bye-bye.